Matapos magpalit ng liderato sa Senado sa linggong ito, sa Kongreso naman, bunsod ng pagtutok ng bayan sa mga di umano kinorakot na proyekto. Ang baha na nagpalubog sa ating bayan, naging daan para maisiwalat ang bumabaharing korupsyon sa ating gobyerno. Taas natin para makita ng ating mga kababayan ang ating panawagan. At sa araw na ito, ang napuno ng taong bayan, binaha ang kalsada para magprotesta. Lahat ng kurap sa impyerno, lahat! Ikulong na ang mga kurakot! 53rd anniversary po ngayon ng martial law. Paggunita dapat sa pagkitil ng ating mga kalayaan. Pero iba ang kahulugan ng araw na ito. Ngayong taon, itinakdang araw ng protesta laban sa mga kurakot. Kaming mga alagad ng sining ay hindi na magpapaloko sa magnanakaw! Lahat ng kurap sa impyerno, lahat! Galing pa po kayo Nueva Ecija. Kami lumuwas pa, kagabi pa, nandito na po kami sa Maynila. Ang sabi ho nila tay, pangkabataan daw po itong Luneta Rally. Para sa lahat ng tao. Para sa lahat. senior, para sa lahat. Para sa lahat. Masakit na kalooban ko dahil sa milyon-milyon bag lang at relo. Samantala kami, naghihirap sa 100 na sweldo, nakikita namin sa pagtitinda. Ramdam niyo ba ang 1 trillion pesos flood control projects? Akalain nyo po, merong mga veterano rito ng first quarter storm sa UP Diliman nung panahon ng martial law. Hanggang ngayon nandito pa rin sila kasama sa protesta. Talaga ho, kamusta po kayo? Okay lang naman, laban pa rin. Oh, Yung panahon ng martial law, korupsyon, diktadura, itinutuloy yan. Hindi naman tumigil yung aktivista ng 70. But- Tuloy-tuloy hanggang ngayon. Ano ho sentimiento nyo na hanggang ngayon may protesta pa rin laban sa mga katiwalian? Dapat managot. Talagang laban kami sa korupsyon. Ano masasabi nyo po na anibersaryo ng martial law pero iba ngayon yung tema ng protesta? Kami ay noon pa lumalaban Mm. sa usapin ng korupsyon. LGBTQ plus represented. Ba't yan ang naisip mong gimmick? Makikita naman po natin din sa nangyayari sa atin. Puro pangungurakot na lang po yung nangyayari sa atin. Mas may dala po kaming luxury car. May luxury car pa sila. Ang creative naman itong protesta ninyo. There's nothing like a rally ng mga Pinoy na nakikita yung creativity ng mga bata. May mga play din, mga instant na mga stage play sa kalsada. Mostly mga bata, pero meron ding mga senior citizen tayong nakita kanina. So across all demographics itong rally sa Luneta kasi initially sabi nila mga kabataan dito tsaka yung mga church groups, church organizations. Pero sa nakikita natin, maraming ang kabataan pero meron ding mga senior citizen. Pero bago pa mayanig ang ating mga pinuno sa mga kilos protesta sa araw na ito, nauna nang nayanig ang Kongreso. Araw po ng Miyerkules, September 17, nandito po tayo sa Kongreso. Ilang araw na rin pong maligalig yung mga nangyayari dito kasi malakas yung mga ugong-ugong na magre-resign ba si Speaker Romualdez. Dito humantong ang lahat. Dito po sa patuloy na mainit na usapin o issue sa ating bayan tungkol sa mga maanumalyang proyekto. You were floated as a possible speaker. What happened? When I took my stand against the speaker's re-election as speaker, no, parang inisip nila na tatakbo ko for that position. Ang akin lang naman is the public confidence with the institution has been eroded. So how can we regain the trust with the present leadership being a suspect? Sa loob ng plenaryo, opisyal nang nagbitiw sa pwesto si House Speaker Martin Romualdez. Today, with a full heart and a clear conscience, I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I move to open the table for nominations for the position of Speaker of the House of Representatives.
Isa lang ang opisyal na ninominate sa posisyon, si Congressman Faustino Boji D. III ng Isabela. Mukhang formal nang iaanunsyo ang pagpapalit ng liderato ng House of Representatives. Pero hindi malinaw sa ngayon kung saan pa ba aabot itong investigasyon sa mga maanumalyang proyekto ng gobyerno. I, Faustino Boji D. III, having been elected as Speaker of the House of Representatives. Congressman Chaco, hindi kaya palit-ulo lang to? Let's give them a chance, no? Kaya nga sinasabi ko, hindi lang pwede, di ba? Hindi lang naman pwedeng yung isang tao lang ang papalitan mo, di ba? Kasi if incoming Speaker Boji D wants to make reforms, dapat kasama niya rin yung mga gusto ng reforma. Samantala, isa sa mga agaw eksena sa nangyaring botohan, si Cavite 4th District Representative Congressman Kiko Barzaga. I abstain. Ilang sandali bago siya nag-abstain sa botohan, nakita pa si Barzaga sa labas ng opisina ni Romualdez. Di umano, hindi siya pinapasok. I noticed nandito ka sa labas. Ano yun, ayaw kong papasukin? Hindi, may pending meeting ako with Speaker Romualdez, kakausap niya. Siya parang mag-hi lang. Gusto kong sabihin sa kanya, bye-bye crocodile. No? Aasarin mo siya? Kasi natalo ko siya. Sabi ko, I call for the investigation of Speaker, tapos announce ko sa page ko na I will take Speaker's position. So, ngayon, mawala na siya Speaker. So, syempre, sasabihin ko, ganyan yung mangyayari sa ating mga corrupt na officials. But what was your basis for saying na corrupt si Speaker Romualdez, he should step down? Firstly, I have some personal knowledge. Even if I were to reveal everything, even if I were to show a whole video of him stealing money, he will not be imprisoned because he is the cousin of the president. Either nagnakaw siya ng hundreds of billions, so he's already wrong, or hinayaan lang niyang manakaw yung hundreds of billions of flood control projects. Either way, he should also be investigated as Speaker if he failed to stop congressmen from stealing hundreds of billions under his watch. Bakit ka naglakas loob na magsalita? Everyone else, tahimik. And then here comes a Gen Z congressman, suddenly nagsasalita. Yes, I just wanted to see if I am capable of defeating Okay. most powerful people in the Philippines. Si Congressman Francisco Kiko Austria Barzaga, 27 years old at isa sa mga itinuturing na Gen Z congressman. Galing sa pamilya ng mga politiko, ang yumao niyang ama, si dating Congressman Elpidio P.D. Barzaga Jr. Mayor naman ngayon ng siyudad ng Dasmariñas sa Cavite ang kanyang ina, si Jennifer Jenny Austria Barzaga. Dahil dito, pinaratangan si Congressman Kiko na nepo baby din. Binatikos dahil sa hayagang pagpapakita ng karangyaan sa social media. May lumutang din daw siyang mga litrato na para sa ilang mambabatas, unethical. They have an issue dun sa mga lewd photos mo raw, na may mga babae daw ba na nakalagay yung hita niya sa leeg mo. And then marami ka ring pinakitang mga karangyaan ng iyong lifestyle. Yes. So sinasabi nila, nepo baby ka rin. Nepo baby ako. Amyaw. Kasi if Nepo baby is like someone who's a son of a congressman or of a mayor or part of a political family, then by all means, I am a Nepo baby by that definition. O pero bakit ka nga nagpapakita ng mga karangyaan? Congressman ka. That's being insensitive. I think that's the issue dito sa mga Nepo baby, di ba? Insensitive, and pinapakita nila yung luxury items nila na malamang galing sa hindi tamang gawain. So you're bunched together with them. You don't mind? Firstly, it's not a luxury kasi yung mga nag-headlock na sa akin na babae, ano yun, yung sa cosplay event yun, tapos kasama yun sa mga fan service nila. Like, pwede kang magpa-picture sa kanila na nakaganon, tapos bibigyan mo ng mga 100 pesos. So hindi lewd photo yon. Well, I mean, it is a lewd photo, but it's part of the cosplay culture. Ikaw ba malinis ka coming from a political family too? Well, depends on what you define as clean. Me, I have not been involved in any cases. May isa pang puna ang kanyang mga kritiko. Ang inasal nito sa loob ng kamera. Meow, meow, meow. Meow, 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 meow. Bakit ka daw ba meow ng meow? Kasi mahilig ako sa posa.
Sabi ni Congresswoman Garin, di ba? Sana daw wag ka naman daw meow ng meow. So siguro medyo na-offend lang siya kasi nasama siya sa video tapos yung mga comments may mga against sa kanya. Pero ang rest back naman nila sa'yo, you're not well. Di ba si Congressman Puno was insinuating that you may not be mentally fit. First of all, si Congressman Puno hindi siya isang doktor or any form of medical professional, so he has no basis of saying that. And secondly, siguro crazy talaga ang nalaman kay Romualdez nung panahon na yon last week. Kasi siya yung pinakamalakas na tao sa buong Pilipinas noon siya at si Marcos. Silang dalawa yung may control ng buong budget. Like sila yung pinaka-mastermind ng lahat ng masamang nangyari. Going against them, parang it's political suicide. And it's just not just political suicide, it's also personal suicide. Kasi baka mamaya patiin nila ako or ipakulong nila ako. There's only a crazy person could do such a thing, you know? But sometimes it takes crazy people to change corrupt systems. Pasensya ka na, Congressman Barzaga. I know there's data privacy, especially when it comes to your condition or your health, di ba? But you're a public person, you're a congressman. So can you categorically state ano ba talaga ang the state of your mental health, if you can say so? Well, I have not been diagnosed of any. May mga iba-ibang nagsasabi na baka ganito ka or maybe you have some autism because of the different way I act. Pero all forms of neurological tests, I have passed. Do you promise not to steal? Huwag ka rin mangkukurakot? Wala mang congressman na hindi magsasabi na yes, doon mo. If I promise that I would not steal, would you believe me? We will see. We will see. Kaya yun yung sagot. Yun yung sagot ko. Sisingilin ka namin balang araw. Yes, and I hope you do the same to all my fellow congressmen and all other public officials. May bago ng Senate President, may bago ng Speaker of the House. Nayanig ng husto ang lehislatura sa kontrobersyang ito. Pero ang tanong pa rin ng marami, meron bang mananagot? Maibabalik ba ang perang ibinulsa? At paano masisiguro na sa mga proyekto ng gobyerno, wala nang mangungurakot? Kasama sa mga hinihinalang maanumalyang proyekto ng gobyerno, ang riprap na ito sa Barangay San Lorenzo sa Mauban, Quezon na gumuho. Ang riprap, malalaking bato o hindi kaya konkretong bloke na inilalagay sa gilid ng mga ilog, kanal o baybayin para mapigilan sana ang soil erosion o pagguho ng lupa. Ang nangangailangan po ng slow protection, na matataas na katulad ng bangin o kaya ay unstable yung lupa para maproteksyonan kung ano yung nasa ibaba, katulad ng mga bahay o kaya kalsada. Pero ang sanay poprotekta sa pampang ng Barangay San Lorenzo, waipek! Ang pagkasira ng riprap ang siya ring parang nagwasak sa mundo ni Tom. Ang panganay niya kasing anak na si Crispin namatay matapos mabagsakan ng tipak ng riprap. Yung mag-ina ko naiwan dito. Pagkaligo po nila, may tumunog na daw po sa likodan ng bahay namin. Yung isang bata, panganay po, naihagis niya. Yung bunso, kukuhain niya. Siya naman po ang pinitik ng bahay. Kaya yung bata po, hindi niya na nakuha. Tapos yung isa, naipit pa po ng bato, yung panganay. Ang alam po talaga namin, matibay na yung ginagawang recraft na yun. Malambot din yung pagkakagawa ho nila. Ito yung bahay na natamaan. Medyo inaayos pa rin nila at hindi naman ako tumigil ng pagsasabi. Ang katuwiran sa akin, wala daw silang mapaglilipatan. Pero gumagawa ng kami ng isang paraan na hanggat maaari agaran silang may mapaglipatan. Ang halaga ng riprap, 14 million pesos. Dapat noong June 2024 pa ito tapos. Pero sa halip na 125 days, umabot na ito ng 599 calendar days. Sinubukan naming hingan ng pahayag ang DPWH District Office. Pero alinsunod daw sa ibinaba sa kanilang memo ng Central Office, hindi sila nagbigay ng kanilang panig. Ayon sa pagsisiyasat ng aming team, ang kontraktor ng nagibang riprap na pag-alamang ang WJ Construction. Nagbigay sila ng pahayag. Ang WJ Construction
Pagmamayari ni Mina Jose na kamakailan lang ipinatawag ng Senado dahil sa aligasyon sa kanya ni dating Bulacan Assistant 1st District Engineer Bryce Hernandez. Si Jose di umano ang tagahatid ng kickback o pera kay Senator Jinggoy Estrada mula sa iba't ibang mga proyekto. Una nang itinanggi ni Senator Estrada ang paratang. So hindi mo kilala si Senator Jinggoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Siya rin ang nakita sa CCTV na pumunta sa opisina ni Senator Erwin Tulfo. Ito'y para raw tignan ang terrace ng kanyang opisina na bumabaha. Had you told us na meron kang sabit sa mga project sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate. Sa barangay pa rin ng San Lorenzo, problema rin daw ang landslide na siya raw naglibing ng buhay sa kaanak ni Christian. God bless. Nasagip ko yung mga pamangking ko, kapatid ko. Nakadismaya. Hindi ko nakauwi nanay ko. Titiyo ko. Yan po. Hindi raw sana namatay ang nanay at tiyuhin ni Christian kung meron silang slope protection sa kanilang lugar. Puro paggawa ng kalsada. Kahit ayos, gigibain. Pero ang daming nakatira sa mga ilaylayan ng bundok, dagat, na pwede mag-landslide. Anong ginagawa? Wala naman. Garapal ko na pong sasabihin, huwag kayong makapal ang mukha. Mga kayo. Kumikita kayo ng pera dahil sa mga tao. Kung kaya nyo simurain, nakikita mga tao na lumulubog. Sana masama kayo. Mga hayop kayo. Yun lang po. Kung sa Mauban, baha at pagguho ng lupa ang iniwan ng mga palyadong proyekto, sa Zamboanga City sa Mindanao, pangarap ng mga atleta ang nalulunod sa nasirang proyekto ng gobyerno. Ang halos 6 hectares na sports complex na ito, ang Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex. Base sa plano, kumpleto ito sa mga pasilidad. May basketball, tennis at volleyball courts. Meron ding soccer field at swimming pool na pinondohan ng mahigit 180 million pesos. Gayong ang mga pasilidad dito, parang nalipasan na raw ng panahon. Ang rubberized flooring ng track oval nagbabakbak, punit-punit at lubak-lubak na. Isa sa mga atletang nagtitraining dito, si Mudar. Pangarap ni Mudar makatuntong sa palarong pambansa. Mahalaga sa amin runner po, mayroon kaming pagpraktisan na maayos. Doon din kami maging matuto sa pagtakbo. Pero imbes na matupad ang mga pangarap, parang napapahamak pa ang mga atleta sa kalidad ng kanilang sports complex. Ito po ang mobile namin, mahirap po kasi maraming lubak-lubak, parang may bukol. Delikado po, kapag takbo ka dito, parang matapilok ka po. Dahil sa mga sirang pasilidad, may ilang event na raw sa sports complex na hindi natuloy. This is our third Para Games. This is a competition for our PWDs. Every year meron tayong track and field competition, but this year, hindi namin inallow yung track and field kasi nga baka ma-injury. Siyempre, hindi regular na player ang maglalaro. So, the more na vulnerable sila. Ayon sa kinatawan ng Sports Development Division ng Zamboanga City, taong 2016 sinimulan ang rehabilitasyon ng sports complex. DPWH ang tinukoy na implementing agency. Maayos naman daw ang ibang mga pasilidad, pero ang oval track, makalipas lang ang ilang buwan, unti-unti na raw nagbakbak. Meron siyang nagpopondong tubig. Napakabilis nung pag-evolve ng damage. Ang napansin lang namin is masyadong manipis yung rubber. Hindi siya
pantay. So marami nang natitisod, marami nang nagrereklamo na napilay. Iningi ko na sa contractor na tignan nila ano yung kailangan nilang ayusin. After 6 months pa na pansin at binigyan ng tuon ng aking request, Nakipag-ugnayan ang Zamboanga City LGU sa kontraktor para isaayos ang mga sira sa oval. Na-repair naman daw ito noong 2020. Pero makalipas ang 2 taon lang, muli itong nasira. Kaya inaayos ulit ito sa ikalawang pagkakataon. 2024, yun, lumabas na naman yung mga sira niya. Nabakbak na yung upper layer niya, and then dumami ang mga blotches. Until such time, pinastop ko na yung mga competition dito. Only joggers and walkers are allowed to use the facility. At hindi lang pala ang track oval ang hindi lubusang mapakinabangan. Dahil sa likurang bahagi nito, may nakatenggang construction ng isa pang gusali. Nakakuha ang aming team ng blueprint o plano ng 4 na palapag dapat na gusali. Pero 2 palapag na gusali lang ang itinayo. Taong 2022 nung simulan daw itayo ang multipurpose building. Ang inilaan na pondo para rito, halos 96 million pesos. Ginawa natin ito as a result of our grassroots program dito na kailangan natin ng facilities. If you notice, karamihan ng mga national athlete natin nag-ensayo sa labas ng bansa dahil wala tayong magandang facilities. Isa sana sa makikinabang ang boksingerong si Junjun. Ito po yung mga medal na panalunan ko sa 2 years na pagboboxing ko. Para makapag-training pa rin si Junjun sa kanilang bahay, gumawa na lang siya ng improvised na punching bag. Dito po tayo sa punching bag ko. Dito po sumusuntog. Nagpunta ang aming team sa opisina ng DPWH 2nd District Engineering Office sa Zamboanga City. Paliwanag ng dating project engineer na humawak sa multipurpose building, phase 1 pa lang ang naitayo sa gusali. Hati ang naibigay na pera, pondo. Pero yung project, completed siya as far as phase 1 is concerned. Kung sana, mabigyan ng pondo, siguro mahigit 100 milyon para makompleto yung project natin na para magamit din ng taong bayan. Hindi na bigyan ng follow-up pondo, kaya hindi na-complete siya. Sa katagalan ng panahon, minsan talaga nag-deteriorate siya. Gusto man namin natapusin siya sa madaling panahon, beyond our control. So nakadepende lang kami kung ang pondo darating. Sa gitna ng investigasyon ng aming team, nalaman namin na iisa ang kontraktor ng Oval Track and Field at ng multipurpose building, ang RCDG Construction Corporation. Ang tanong, sa kabila ng tila substandard na rehabilitasyon ng oval field sa sports complex, bakit sila pa rin ang kontraktor ng nakatenggang gusali? Dumaan naman siya sa legal na paraan. Binid namin yung project. Pag bid namin, siya RCDG pa rin ang nanalo. Tapos legit naman siya. Kaya na-award sa kanya ang project. Pinuntahan ng aming team ang opisina ng RCDG Construction Corporation sa Zamboanga City para kunin ang kanilang panig. Pero tumanggi silang magpaunlak ng interview. Sinubukan din naming makipag-ugnayan sa DPWH 1st District Engineering Office sa Zamboanga City rin na siyang namahala sa rehabilitasyon ng sports complex kung saan bahagi ang oval track, pero hindi rin sila nagpaunlak ng panayam. Balik tayo sa Congress, kung saan ang isa sa mga malakas na tinig ngayon na kumukundina sa mga maanumalyang proyekto, si Kabataan Party List Representative Attorney Rene Co, na kamakailan lang din nakipagbardagulan kay Vice President Sara Duterte sa ginanap na budget hearing nitong Martes. So to confirm, ito pong mga trips na to that was mentioned, are these trips personal in nature that required po yung presence ng personnel? Madam Chair, it depends. If I have activities for the Office of the Vice President abroad, the 3 OVP personnel join the trips. But if the trip is purely personal and I do not have events for the Office of the Vice President, they do not join the trips. Sorry, Gen Z ka ba? Yes, Congresswoman ko. So,
Ano po, 1997 po ako. So, first year ng Gen Z. Do you think it matters na may mga Gen Z na sa Kongreso? Fresh po yung perspective na dinadala ng Gen Z. Pero kailangan ding tignan kung ano yung mga political na paninindigan at uring pinagmulan namin. Sa Gen Z siguro, sa 5 yon, parang ako lang po yung hindi part ng political dynasty. Kasi si Barzaga, aminado siyang disruptor siya. Ikaw ba, ano ka? Makabayan ako. Beyond disrupting, there's also, in an organized way, pagbubuo ng mga links with other people para madirehe ang pagbabago ng sistema. Hindi lang natin gustong i-expose yung kabulukan ng sistema yun. Pero gusto din natin, lahat tayo, mapunta sa isang direksyon na hindi na muli babalik yung gantong klaseng sistema. May I be allowed to ask a question? Ang pinsan po ba si Congressman ko ngayon tsaka si Zaldico? Gusto ko Mr. lang Chair, I can malaman. answer. Please answer, Congresswoman Rene. I have no familiar relation po to Zaldico or to Representative Zaldico or any of their relatives po. Instant yung mga meme mo, Nagulat din po ako doon dahil simpleng search lang at malalaman na po na hindi ko po kaano-ano si Representative Zaldico. Out of order nga yung question na yun eh. Pero wala akong tinatago. Unfortunately, I cannot say the same for Vice President Sara Duterte na may mga tanong kami sa paggasta ng kanyang opisina at pinaiikot pa kami. Napagdugtong-dugtong nyo na ho ba yung mga impormasyon kung paano nangyari na sa Kongreso may mga nakipagkulud sa mga kontraktor at sa mga DPWH officials para nakamkam o nakurakot yung napakalaking halaga ng pera. And hindi lang po ito sa Kongreso nangyayari, pero ito ay may go signal at may pirma ni President Marcos Jr. May paglobo ng mga bahagi ng budget na dati dapat ay may sure funding na, pero ilalagay nila sa parang essentially waitlist ng popondohan kasi ang uunahin nilang pondohan ay what is congressional insertions from the Senate, from the House. Hindi lang flood control, no? Pero infrastructure in general. And then merong kickbacks yung mga lahat ng nagkukulud sa sistema natin. So this is the system you're up against. Isa ka sa mga batang congresswoman or party list representative. Mataas ang pagtingin sa mga legislator. Tapos may nangyayari palang ganito. And now you're a part of it. Naisip ko, nakakasuka. Karamihan ng mga nandito ay hindi galing sa mga maralita at mahihirap na backgrounds. Hindi nila alam ang totoong kalam ng tiyan. Pero sa sistema po ng politika dito sa Pilipinas, hindi natin nakikita na responsive naman yung mga nasa kapangyarihan. Kailangan po talagang may tunay na pagbabago. Sa araw na ito, hindi lang sa Luneta pinarinig ng mga nagrarally ang kanilang boses. Umalingaw-ngaw rin sa EDSA ang panawagan ng civil society na sugpuin ang katiwalian sa gobyerno sa ginanap na Trillion People March. Lumalakas, lumawawak, lumalaban! Lahat ng protesta ngayon kasabay ng ika-53 anibersaryo ng pagkakadeklara ng martial law sa Pilipinas. Baha ang nagbuking sa mga anomalya o mga kinorakot na proyekto. Kaya ngayong araw ng Linggo, September 21, bumabaha naman ang ating mga lansangan sa protesta katulad ng mangyayari dito sa EDSA Shrine. Ako ang Cora Paruco. Hello, Jessica Soho. Hello po. Thank you for joining the Hello po. Ibang klase to, Zumba yung kanilang protesta. Ang message ko lang sa mga korap na gobyerno ay dapat yun ang pagdusahan at makulong na rin kayo kasi marami nang masyadong nahihirapan lalo-lalo na pagtuwing bagyo at yung mga pondo na pinaghihirapan ng taong bayan, nilulustay nyo lang sa maling paraan. Mga pasleya kayo! Mga warga! Halika dito. Hindi ka naka-high heels. Walang mga ganon. Kamusta? Iba naman ang t-shirt ni Gardo. Proud to be Filipino, ashamed of my government. Salamat sa mga kagaya ninyo, lalong-lalo na sa inyo, Ma'am J. Salamat din sa inyo. Kasi dahil kung hindi makagaya sa mga tulad ninyo, wala, magiging
dadaan na lang ng dadaan kasi paikot-ikot na lang. Lahat naman ito para sa bayan, Gardo, Yes, di ba? Merong misa at may mga nagpoprotesta na sa EDSA Shrine. Dito naman sa panulukan ng People Power Monument, meron na ring mga naka-assemble na mga kasama rin sa protesta. Mamayang hapon, ang intindi po namin, magjo-join forces yung mga nandito. Mamarcha yung mga nasa EDSA Shrine, pupunta sila rito. Dito ang convergence nila lahat to sa People Power Monument. So andito ho naman tayo sa panulukan ng People Power Monument. May protesta rin po ditong nagaganap. Pero yung mga dumadaan ho dito, nagbubusina ho sila talaga. Nakikiisa dito sa mga protestang nangyayari. Ayan. Ang significance po nitong protesta na narito sa eksaktong lugar na to, yung mga namumuno po rito, mga retired na mga opisyal ng militar, merong mga retired generals, colonels, ayaw nila magbigay ng number, pero sabi nila, marami sila. At ang nakakagulat dito, retired na ho sila, nananahimik, biglang napasali uli sila sa isa pang protesta. Yung ilan ho sa kanila, alam ko, kasali rin sa mga tangkang kudeta nung nakaraan. At sinasabi nila, bakit kailangan mangyari na naman ang ganito sa ating lipunan. Patay na si General Maligalig. So, yung mga Ram Boys ng 86, 85, 86, 89, lahat po ng mga nagtangkang magkudeta noon, they're still around. Si General Yugyug nandito pa, yung asawa po ni Mrs. Maligalig, si General Proceso. Kasama ho sila. Ano pong message nyo dito po sa protesta ngayong araw? General. Sa akin talaga, tigilan na natin ang talamak na korupsyon. Ito kami, lumalaban pa din. At ito bang gusto nating buhay, tumanda para lumaban sa mga corruption. Ito yung ayaw namin noon, di ba? Kaya kami naglaban. Pero dito pa din, dumating pa din yung kailangan lumaban pa ulit. Kawawa naman ang mga kababayan natin. Once and for all, itigil na natin itong korupsyon na to. Kailangan managot lahat ang may kinalaman dito. Nasaksihan na natin ang malawakang mga protesta nung nagkaroon ng pork barrel scam. Heto na naman ang mga protesta. Bumabaha sa ating mga kalsada sa araw na ito. Ang tanong ng mga narito, paulit-ulit na lang ba ang nangyayaring mga katiwalian at kurakutan sa gobyerno? Kung narinig yung palo, yan ay hampas na ginagawa nitong mga kabataan at pangbabato sa transyon o sa Huwag na sabihin lahat. Sinusundan natin. Ang sunod-sunod na mga pagbaha mula nung Hulyo ang nagbuking at nagsiwalat ng napakalawak din palang korupsyon sa gobyerno. Lalo pat napakabilis na nasira ang mga ginastusan ng bilyones na flood control projects. Ngayon pala, kinurakot. At sa araw na ito, narinig ang puot ng taong bayan. Tama na, itigil na ang korupsyon.
Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.